Hello mga ka-OFW, nandito naman po tayo sa isang video. Ako pala si Curie, ang inyong lingkod, isang OFW sa Hong Kong. Pero nandito po tayo ngayon sa Pilipinas dahil naghihintay po tayo ngayon ng visa dito sa Pilipinas. At ngayon, ini-enjoy ko ang stay ko po dito sa Pinas. At ipapasyal ko po kayo dito sa Santa Maria, Ilocos Sur, yung simbahan nila. Kaya ang bidyong ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pamantayan ng pagiging mabuting tao at mabait na tao. Akala nyo magkaparehas yan na hindi po sila magkaparehas. Ang mabuting tao at mabait na tao. Kung tapusin mo ang bidyong ito upang malaman mo ang pagkakaiba ng dalawang yan. Kasi dyan nakasalalay ang pagiging mabuting tao natin. Kaya halina. Ang mabuting tao ay meron siyang paninindigan. Mabuti siyang tao. Hindi niya palaging iniisip kung anong mga sinasabi ng iba. Basta ang sa kanya, alam niya kung ano ang pagiging mabuti niya. Hindi siya maapak, hindi siya nag-aaway, nang-aaway. Basta ang alam niya, mabuti siya. Tapos alam niya kung ano yung pinaninindigan niya. Hindi siya madaling mapaniwala. Basta alam niyang mag-isip. Yan ang pagiging mabuting tao. Ang mabait na tao naman ay yung oo lang siya ng oo. Basta ang gusto niya, ma-please niya lahat ng tao sa paligid niya. Mabait nga siya eh. Kaya kahit ayaw na niya, kung hindi swak sa pamantayan ng nasa paligid niya, yun, tutupin na lang siya. Hindi na lang siya iimik. Oo na lang siya ng oo kung anong gusto ng mga nakapaligid sa kanya. Yan yung mabait na tao. Yan. Ang dalawang yan ay magkaiba, di ba? Pero para sa mga karaniwan mag-isip, yan ay magkaparehas. Pero yung mga yung malawak yung pag-iisip, yan ay magkaiba. Kaya yan ang pagkakaiba ng pagiging mabuting tao at mabait na tao. Matanong ko nga lang, anong gusto nyo? Maging mabait ba kayo o mabuting tao? I-comment naman po dyan sa baba kung ano po yung pagkakaalam nyo sa pagiging mabuti at mabait na tao. Kasi yung dalawang yan ay talagang magkaiba. Hindi po sila parehas. Yan. Ang isang sitwasyon na pagiging mabuting tao ay yung may humihingi sa kanya ng favor. Yung mabuting tao. Kung naisip niyang nakakabuti rin para sa kanya yung sinasabi ng ibang tao, susundin niya. Ganun. Yung magkakaroon siya ng critical mind para sa kanyang sarili. Hindi siya na lang siya oo kung hindi pala para sa kanya yung payong iyon. Yung mabait na tao, yun, sunod na lang siya ng sunod. Oo na lang siya ng oo. Kung ganitong gawin mo, sabi ng iba, gagawin na. Ganun. Kaya, pero ang mabait na tao, talagang mga taong nakakalungkot din, nalulungkot din sila. Kasi hindi nila magawa, hindi sila free dun sa mga gusto nilang gawin. Kasi nga, nakabasa sila sa pamantayan ng iba. Samantala, ang mabuting tao ay free siya magdesisyon sa sarili niya.
Pero wala siyang tinatapakan, wala siyang inaaway, wala siyang kinakampihan. Basta mag-i-stand siya kung ano ang kanyang prinsipyo sa buhay. Ikaw ka-OFW, anong gusto mo? Magiging mabuting tao ka ba o mabait? Yan. Hanggang dito na lang po mga ka-OFW. Hope nakatulong itong video ito at mapag-isipan kung ano nga ba ang gusto mong magiging mabuting tao ka ba o mabait na tao. Yan lang po. Please, join naman po doon sa OFW Lighthouse. Ikuan ko yung link po sa comment section. Join po kayo mga ka-OFW dahil naniniwala akong tayo mga OFW ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Maging matatag po tayo mga ka-OFW, wag po tayong magpaloko. Bawal ang tanga na OFW. Malakas ang loob natin at tatagan. Tapos kasama po natin si Lord. Mahal ko kayo at mahal din tayo ni Lord. Salamat!